Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang ngunit hango sa mga alamat, pamahiin, at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino tungkol sa mga engkanto, aswang, at kababalaghan sa mga liblib na baryo. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aral, babala, at aliw sa mga mambabasa at tagapakinig. Anumang pagkakahalintulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang at hindi sinasadya. Ang baryo ng Kalumpang ay isang lugar na mahirap hanapin sa mapa. Matatagpuan ito sa gilid ng kagubatang tila lumalaban sa pag-usad ng panahon, mga punong malalakit matatanda, simoy ng hangin na may dalang mga bulong, at mga daang putik na tila pilit na tinataboy ang mga dayo. Sa gitna ng baryong iyon nakatira si Elias, isang batang siyam na taong gulang na matalino at masiyahin ngunit madalas ay tahimik. Ulila na siya sa ama at ina, isang trahedyang hindi pa rin malinaw sa mga taga roon. Ayon sa matandang si Lola Diday, ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya, ang magulang ni Elias ay parehong namatay sa aksidente habang nasa gubat. Ngunit kung tatanungin mo ang matatanda sa baryo, iba ang kwento nila. Sinasabing ang magulang ni Elias ay inatake ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata, mga nilalang na matagal nang tinataboy ng mga albularyo at babaylan ng baryo, pero unti-unti raw muling nagbabalik. Mga aswang. Lumaki si Elias sa ilalim ng gabay ni Lola Diday, isang matandang kilala sa baryo bilang hilot at tagapagbantay ng mga halamang gamot. Mahilig si Elias tumulong sa kanyang lola sa pag-aani ng mga dahon at ugat mula sa kabubatan, kahit na laging pinapaalalahanan ng matanda, "Huwag kang lalalim, Elias. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay dapat mong makita." Isang araw, habang si Elias ay naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang isang tambak ng bato na tinatawag nilang dako ng pagbantay. Ayon sa alamat, dito raw nagpapakita ang mga nilalang ng kagubatan, diwata, engkanto, at minsan, mga bantay na hayop. Dito niya unang nakita ang puting aso, malaki, maputi ang balahibo, at may mga matang tila tao kung tumingin. Hindi tumahol ang aso, bagkus ay umupo lamang ito at pinanood si Elias. Kinilabutan man siya, ay pinili niyang huwag takutin ito. Sa halip tumango siya at mumiti. At sa di inaasahang pagkakataon, ang aso ay parang ngumiti rin. Simula noon, palagi na niyang nakikita ang puting aso. Minsan sa palayan, minsan sa gilid ng gubat, at minsan habang siya ay naglalakad pa uwi. Wala itong suot na tali at tila walang amo. Ngunit ang mas kakaiba, tila ito ay palaging nandyan tuwing may panganib. Isang araw habang si Elias ay naligaw sa kabubatan sa paghahanap ng isang halamang gamot para sa lagnat ni Lola Diday, naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid. Tila may anino na sumusunod sa kanya at naririnig niya ang mga kaluskos at mahihinang halakhak. Napahinto siya at napaluhod sa takot. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang ungol ang kanyang narinig. Lumingon siya at nakita ang puting aso, nakatayo sa pagitan niya at ng makakapal na damuhan kung saan nagmumula ang tunog. Umuungol ito, nakaabang, parang isang gwardiya. May ilang segundo ng katahimikan pagkatapos ay narinig niya ang malakas na pag-alis ng kung anong nilalang sa gubat, tila may mabigat na bagay na biglang tumakbo palayo. Tumakbo si Elias pawi. Pagkarating niya, agad siyang sinalubong ni Lola Diday. Napansin ng matanda ang kanyang takot. "Sinundan ka ba?" tanong ni Lola. Umiling si Elias. "May bantay ako," sagot niya. Kinagabihan, kinausap siya ni Lola Diday. "Elias, kung ano man ang asong yan, hindi siya pangkaraniwan. Isa siyang bantay, engkantong anyo hayop na sumusunod sa taong may layuning mahalaga sa kabubatan. Ang mga batang may dugo ng babaylan o albularyo tulad mo." Hindi man lubos na naintindihan ni Elias, nagsimula na siyang magtanong-tanong. Bakit siya sinusundan ng puting aso? Totoo bang may lahi siyang may kapangyarihan? At higit sa lahat, ano ba talaga ang nangyari sa kanyang mga magulang? Sa kanyang murang edad, dahan-dahan na siyang hinahaplos ng kababalaghan. Sa likod ng kanyang simpleng buhay sa baryo ng Kalumpang, may mga nilalang na gumagalaw sa dilim, at isang asong tila hindi ordinaryo ang siyang laging nasa kanyang tabi, tahimik, mapagbantay, at tila may sariling misyon. Ang baryo ay tahimik sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may lumalalim na panganib. At sa gitna nito, isang batang hindi pa niya alam ang halaga ng kanyang dugo, ay inihahanda na ng tadhana sa mas matinding laban sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang madalas makita ni Elias ang puting aso, napansin ng mga taga-Kalumpang na may kakaiba nang nangyayari sa kanilang baryo.
Sa umpisa ay simpleng mga kabalbalan lamang, mga alagang manok na nawawala, mga pananim na bigla na lang natutuyo, at mga asong gala na tila naglalaho ng walang bakas. Pero hindi nagtagal, lumala ang mga pangyayari. Isang umaga, nabulabog ang buong baryo nang mabalitang nawawala ang kambal na anak ni Mang Ben, sina Toto at Tata. Ayon sa ama, huli niyang nakita ang mga bata na naglalaro sa gilid ng palayan bago magtakip silim. Nang hanapin niya, wala na ni Anino ang dalawa. Agad nagsagawa ng pagtutulungan ang mga taga-baryo. Naghanap sila buong gabi, may dalang sulo at dasal, umaasang makita ang mga bata. Ngunit kahit anong paglibot sa gubat at bundok, hindi sila natagpuan. Sa halip, may isa sa mga naghahanap, si Kadoro, ang umuwing may sugat sa likod at may bangungot kinagabihan. Paulit-ulit raw niyang nakikita sa kanyang panaginip ang isang matandang babae na walang mata at may pangil, nakaputing damit at lumulutang sa ere. Dahil dito, unti-unting bumalik sa isipan ng mga matatanda ang isang pangalang matagal ng kinatatakutan, Aling Unyang, isang matandang babae na dating nakatira sa baryo, ngunit ipinatapon dahil sa hinalang siya'y isang aswang. Ayon sa matatanda, may mga batang nawala rin noon habang siya'y naroon. At ngayong muli na namang may mga bata at hayop na nawawala, may hinala silang bumalik ito sa baryo ng palihim. Habang ang lahat ay nababalot ng takot, si Elias ay may sariling karanasan. Isang gabi habang nag-igib siya ng tubig sa balon sa likod ng bahay, may narinig siyang tila mahihinang kaluskos mula sa mga dahon ng saging. Napahinto siya, pinakinggan ang paligid, tahimik. Hanggang sa bigla niyang narinig ang huni ng uwak 3 beses, sunod-sunod. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, ang ganitong tunog ay tanda ng masamang espiritu sa paligid. Mabilis siyang bumalik sa loob ng bahay, ngunit laking gulat niya nang makita ang puting aso sa pintuan, nakaupot tila nagbabantay. Ang mga mata nito ay maliwanag sa ilalim ng buwan at may bahid ng galit o babala. Para bang sinasabing may masama sa paligid. Mula noon, sinimulang pagmasdan ni Elias ang mga nangyayari. Naisip niyang hindi ito karaniwang mga insidente lamang. Habang dumarami ang pagkawala at pag-atake, mas lumalapit sa kanya ang puting aso. Para itong laging nakabantay sa paaralan, sa bukid, maging sa loob ng bakuran. Isang araw, habang nasa klase si Elias, biglang naputol ang kuryente at tila bumalot ang malamig na hangin sa loob ng silid-aralan. Naramdaman ng mga estudyante ang kakaibang lamig at may ilan sa kanila ang nagsimulang mamiligro ang pakiramdam. Si Elias, sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumakit ang ulo at parang may boses na bumulong sa kanya, "Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang susi." Nagising lamang siya sa bulong ng guro nilang si Ma'am Clara, na tila gulat na gulat din, "Elias, ayos ka lang. Nawalan ka ng malay ng ilang minuto." Simula noon, hindi na lamang ang puting aso ang bumabantay kay Elias. Parang kahit ang kapaligiran ay nagbabago na rin. May mga tunog sa gabi na hindi maipaliwanag, mga yapak sa bubong, mga aninong gumagalaw sa dilim, at mga halakhak na tila mula sa mga nilalang sa kabilang mundo. Si Lola Diday, na dati matibay ang katawan at isipan, bigla na lang nagkakasakit. Sinabi ng mga kapitbahay na baka raw nadapuan ng masamang espiritu o usog. Subalit sa isang gabi, habang inaasikaso ni Elias ang kanyang lola, napansin niyang tila ba may lumulutang na anino sa labas ng bintana. Nagdasal siya agad ng "Iama namin," at nang humarap siya, naroon muli ang puting aso, nakapwesto sa paanan ng kanilang pinto, nakaharap sa dilim. Hindi na ito pangkaraniwang aso. Para bang ito'y isang nilalang na may tungkuling ipagtanggol si Elias sa mga panganib na hindi kayang unawain ng karaniwang tao. Samantala, sa mga pulong ng mga nakatatanda ng baryo, pinag-uusapan na kung muling tatawagin ang matandang babaylan sa kabilang nayon upang tuluyang masugpo ang di umano'y sumpa sa kalumpang. Ngunit may ilan na nagsasabing baka si Elias na mismo ang inaantay ng kabundukan, ang batang sinasabi sa sinaunang kwento na poprotektahan ng isang gabay na hayop para tuparin ang isang dakilang layunin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elias ay patuloy na nababalot ng tanong, takot, at misteryo. Ano ang koneksyon niya sa mga nangyayaring kababalaghan? Sino talaga ang puting asong laging nasa tabi niya? At bakit tila siya ang laging target ng mga nilalang na nais lumamon sa katahimikan ng kanilang baryo? Hindi niya alam na ang mga susunod na araw ay hindi na lamang magiging tungkol sa pag-aaral, paglalaro, o pagtulong sa kanyang lola, kundi isang paglalakbay sa pagitan ng mundong nakikita at mundong lihim na kumikilos sa dilim. Isang gabing tahimik, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, na naginip si Elias, ngunit ang panaginip na ito ay kakaiba sa lahat ng kanyang naranasan.
Sa panaginip, nakatayo siya sa gitna ng isang masukal na kagubatan. Madilim ang paligid, ngunit may liwanag na nanggagaling sa langit, parang sinag ng buwan, ngunit mas malamig at mas maputla. Sa harapan niya ay may isang matandang babae, nakasuot ng puting balabal at may bitbit na tungkod na may nakaukit na mga simbolo. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay parang pamilyar sa kanya. Sa tabi ng babae ay naroon rin ang puting aso, tahimik na nakaupo at nakatingin sa kanya. Nagsalita ang matanda, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Sa halip, parang ang boses nito ay pumapasok diretsyo sa isip ni Elias, ikaw ang tagapagmana ng lahi ng mga tagapagbantay. Sa dugo mo dumadaloy ang kapangyarihang kayang magtulak sa dilim palayo. Ngunit ang iyong kapangyarihan ay hindi pagising. Kailangan mong malaman ang iyong pinagmulan upang magising ang liwanag sa iyong loob. Biglang nagbago ang tanawin. Sa isang iglap, nakita ni Elias ang isang bahay na parang kilala niya, ang lumang kubo ng kanyang mga magulang. Sa labas nito ay may dalawang tao, isang lalaki at babae, parehong nakasuot ng simpleng damit. At sa pagitan nila ay isang sanggol, siya. Ngunit sa likod nila ay may madilim na anino, isang nilalang na may mahahabang kuko, nanlilisik na mata, at tila walang mukha. Parang sinusubukang abutin ang bata. Bago pa man tuluyang mahawakan ng anino ang sanggol, isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa dibdib ng ama, na tila sumabog at nagsabog ng kapusyan sa paligid. Ang anino ay napasigaw at biglang naglaho. Nagising si Elias na pawis, habol ang hininga. Mabilis siyang lumabas ng bahay at hinanap ang puting aso. At hindi siya nabigo, naroon ito, nakaupo sa harap ng pintuan na parang matagal na siyang hinihintay. Nilapitan niya ito at hinimas, at sa pagkakataong iyon ay parang may koneksyong dumaloy sa kanyang palad, mainit, mabigat, makapangyarihan. Kinabukasan, kinausap niya si Lola Diday tungkol sa kanyang panaginip. Hindi agad nagsalita ang matanda. Ngunit makikita sa kanyang mukha ang pagkabahala at lungkot. Panahon na siguro, ani Lola, na malaman mo ang totoo tungkol sa iyong mga magulang. Tahimik si Elias habang nagsimula ang matanda na ikwento ang lihim na matagal niyang iningatan. Ayon kay Lola Diday, ang mga magulang ni Elias ay hindi basta ordinaryong tao. Ang kanyang ama, si Gael, ay isang albularyo na may kakayahang makakita ng mga espiritu at makipag-ugnayan sa mga nilalang ng kalikasan. Ang kanyang ina naman, si Sinta, ay may lahing babaylan, isang tagapagpagaling at tagapamagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Sila ay pinagbuklod hindi lamang ng pagmamahalan, kundi ng isang layunin, ang protektahan ang baryo ng Kalumpang mula sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit nang isinilang si Elias, biglang naging mas agresibo ang mga aswang sa paligid. Marami ang nagsasabing ang batang isinilang ay may ilaw sa loob niya, isang likas na liwanag na kayang makasugat sa mga nilalang ng dilim. Kaya't siya'y hinabol at sinubukang kunin. Sa huling pagkakataon, noong isang gabi, pinasok ang bahay ng kanyang magulang ng isang malakas na nilalang, isang pinunong aswang. Sa labanang iyon, nag-alay ng buhay ang kanyang ama at ina upang maprotektahan siya. Isinilid siya ni Sinta sa isang bilog ng asin at halamang proteksyon, habang si Gael ay lumaban hanggang sa huling hininga. Ang mga espiritu ng kagubatan, nakaalyado ng kanyang mga magulang, ang siyang nagdala kay Elias pauwi kay Lola Diday. At simula noon, isang engkanto sa anyo ng isang puting aso ang naatasang maging bantay niya, hanggang sa dumating ang tamang panahon para gisingin ang kapangyarihan sa loob niya. Muling binalikan ni Elias ang kanyang panaginip, ang matanda, ang liwanag, ang anino, at ang salitang tagapagmana. Hindi pa man niya lubusang nauunawaan ang lahat, alam niyang hindi na siya basta batang Elias lang. Siya ay may misyon. Habang siya'y nagmumuni-muni, bigla siyang napatigil nang makita niya sa malayo ang ilang usok na nanggagaling sa dulo ng baryo. Agad siyang tumakbo. Nang makarating siya roon, nakita niyang nasusunog ang bahay ni Aling Maring at sa harap nito, may mga aninong umaaligid. Hindi mga tao. Mabilis, mababangis at halos di makita sa dilim. Magsisimula na ang tunay na laban. At ang baryo ng Kalumpang ay muling binubuksan ang lumang kasaysayan ng pakikidigma laban sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, may bagong tagapagbantay. Ang batang si Elias ay hindi na inosente. Isa na siyang binhing magsisibol ng liwanag, gabay ng engkantong aso, at tagapagmana ng liwanag ng kanyang lahi. Nagpatuloy ang kaguluhan sa dulo ng baryo, habang ang mga aninong umaaligid ay unti-unting pumapalibot sa bahay ni Aling Maring.
Ang apoy ay lumalakas, at ang mga sigaw ng takot mula sa mga kapitbahay ay nagsisilbing babala sa buong kalumpang na may isang masamang puwersang muling dumating. Tumakbo si Elias, dala ng kaba ngunit may kakaibang lakas na tila itinutulak siya. Kasabay niya sa kanyang pagtakbo ang puting aso, na hindi na lamang simpleng alaga sa kanyang paningin, kundi isang gabay na nilalang, isang engkantong binigyang buhay upang magbantay sa kanya. Pagdating nila sa nasusunog na bahay, tumambad kay Elias ang tatlong nilalang na parang tao pero hindi tao, mapuputla, matatalas ang mga kuko, at may mga pulang matang nagliliwanag sa dilim. Naroon si Aling Maring, nakahandusay sa lupa, sugatan ngunit buhay. Pinoprotektahan siya ng kanyang anak na si Lito, may hawak na kahoy ngunit nanginginig ang tuhod sa takot. Hindi alam ni Elias kung anong dapat gawin, ngunit biglang tumahol ang puting aso, isang malalim, mabigat, at matining na tahol na tila nagpagalaw sa mismong hangin. Ang mga nilalang ay napaatras, sabay-sabay na tumingin kay Elias. Doon niya naramdaman ang kakaibang enerhiya, ang kanyang dibdib ay parang pinapalo ng malakas na tibok ng puso, at ang kanyang mga kamay ay tila nag-init. Naaalala niya ang sinabi ng matanda sa panaginip, ikaw ang susi. Magtiwala sa liwanag na nasa loob mo. Itinaas ni Elias ang kanyang kamay, kahit hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. At sa hindi inaasahan, may liwanag na bumalot sa kanyang palad, isang mainit na kapusyan na hindi nakakasunog ngunit nakakasilaw. Napasigaw ang mga nilalang at nagmamadaling nagsitakbuhan pabalik sa dilim. Naiwan ang abo ng kanilang anyo, palatandaan na nasugatan sila ng kapangyarihang hindi nila inaasahan mula sa isang batang lalaki. Agad na nilapitan ni Elias si Aling Maring. Tinulungan niyang itayo at alalayan si Lito sa pagdadala sa kanyang ina sa ligtas na lugar. Ang mga kapitbahay ay dumating na rin, may dalang tubig at mga basang kumot upang patayin ang apoy. Sa kabila ng lahat, walang nasawi. Pero ang takot sa kanilang puso ay mas lalong tumindi. Kinabukasan, ipinatawag ng kapitan ng baryo ang isang pagpupulong sa bulwagang bayan. Lahat ng residente ay naroon, mga matatanda, kabataan, at maging ang mga tahimik lang sa sulok. Doon inilahad ni Elias ang kanyang nakita at naranasan. Tahimik ang lahat habang ikinukwento ni Elias ang tungkol sa kanyang panaginip, ang kanyang mga magulang, ang gabay na puting aso, at ang mga nilalang ng dilim. May mga tumango, may mga nagdududa, pero ang matandang albularyo na si Kapido ang unang nagsalita, totoo ang sinasabi ng batang yan. Nakita ko ang puting asong yan noon pa, bantay ng mga tagapagmana. At kung nasaktan niya ang mga nilalang kagabi, ibig sabihin, gising na ang kanyang liwanag. Ang batang ito siya ang bagong tagapagbantay ng kalumpang. Dahil sa mga salitang iyon, nagbago ang tingin ng mga tao kay Elias. Dati siyang tahimik at ordinaryo, pero ngayon ay isa na siyang simbolo ng pag-asa sa gitna ng pangamba. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Ilang gabi pa lamang ang lumilipas, muling nagpakita ang mga nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marami sila. Pinuntirya nila ang poso, ang paaralan, at ang silong ng simbahan. Halos sabay-sabay na pag-atake, parang nais nilang alisin ang lahat ng banal at sagradong bagay sa baryo. Bumuo ng mga grupo ang mga lalaki upang magbantay tuwing gabi. Si Elias, sa kabila ng kanyang murang edad, ay pinayagang sumama. Sa bawat pagbabantay nila, naroroon ang gabay niyang aso. At habang tumatagal, natututo siyang gumamit ng dasal, ng halamang proteksyon, at ng kakaibang lakas sa loob niya. May isa pang pangyayari na hindi niya malilimutan. Habang siya'y nasa gubat upang kumuha ng halamang gamot kasama si Kapido, may narinig silang iyak ng sanggol. Napaluhod si Elias at hinanap kung saan ito nanggagaling. Sa likod ng mga ugat ng punong balete, may isang maliit na nilalang, maputi, mukhang sanggol ngunit may pakpak ng paniki. "Tiyanak," sigaw ni Kapido. Mabilis na umatras si Elias. Ang puting aso ay lumundag at kinagat ang tiyanak na nagsimulang magbago ng anyo. Mula sa isang sanggol, naging isang nilalang na parang maliit na demonyo, humahalakhak ng malakas. Ngunit bago ito tuluyang makapinsala, muli niyang ginamit ang kanyang lakas, pinikit niya ang mata, inalala ang liwanag, at hinayaang bumalot sa kanya ang init sa kanyang dibdib. Pagdilat niya, naglaho ang tiyanak. Unti-unti, natututo si Elias hindi lamang sa pakikipaglaban kundi sa pagkilala sa sarili. Sa bawat tagumpay niya laban sa dilim, mas nagiging malinaw sa kanya ang layunin na hindi siya iniligtas ng kapalaran para lamang mabuhay, kundi upang magsilbing tagapagtanggol ng kanyang komunidad.
Sa puntong ito, nagsimula na ring manumbalik ang tiwala ng mga tao sa lumang paniniwala na may mga nilalang na hindi nakikita at may mga taong isinilang para labanan sila. Sa mga dasal at ritual na kanilang ginagawa gabi-gabi, nagsimulang mabuo ang bagong pananampalataya sa batang si Elias. Ngunit alam ng bata na ang mga nilalang ay hindi pa tapos. May mas malaking panganib na paparating. Ang mga pag-atake ay pagsubok lamang, at sa likod ng lahat ng ito, may isang mas malakas na nilalang na nag-uutos, ang pinunong aswang na minsang pinigilan ng kanyang mga magulang. At sa muling pagtahol ng puting aso sa gabi ng ika-7 araw, alam ni Elias, malapit na ang tunay na labanan. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga nilalang ng dilim sa baryo ng Kalumpang, nakaramdam si Elias ng kakaibang panawagan. Tuwing gabi, habang nakahiga siya sa banig, may bumubulong sa kanyang pandinig, hindi boses ng tao, hindi rin tunog ng hayop. Parang hangin na may dalang salita. Hanapin mo ang ugat ng gubat, doon mo malalaman ang susi. Naging paulit-ulit ang panawagang iyon, hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan niyang sundin ito. Hindi siya nagpaalam kahit kanino, kahit kay Lola Diday. Ang gabay niyang puting aso ay tahimik lamang na sumunod sa kanya. Alam nitong may mahalagang layunin ang kanilang paglalakbay. Umagang-umaga pa lang ay tinahak na ni Elias ang masukal na daan patungong pinakagitna ng kagubatan, isang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto, hindi basta-basta pinapasok ng mga taga-baryo. Matagal na raw walang naglalakas loob na magtungo roon, lalo na't may paniniwala na ang mga napapadpad doon ay hindi na nakakabalik. Sa bawat hakbang ni Elias, ramdam niya ang bigat ng paligid. Tila humihina ang mga punong kahoy, at ang mga sanga ay unti-unting gumagalaw kahit walang hangin. Ngunit sa kabila nito, ang puting aso ay patuloy lang sa paglalakad, kaya't nagkaroon siya ng lakas ng loob. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang malaking puno ng balete, mas malaki sa lahat ng punong nakita ni Elias sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito ay mistulang bumabalot sa paligid, at sa gitna ng mga ugat ay may isang pinto, isang pintong kahoy na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Tumahol ang puting aso. 1, 2, 3 beses. At dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi dahil sa hangin, kundi parang inanyayahan sila ng di makikitang puwersa. Sa loob ay isang kuweba na punong-puno ng liwanag mula sa mga halamang sumisikat. Sa gitna nito ay may isang matandang nakaupo sa isang batong trono, nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon, at may buhok na abot hanggang balakang. Siya si Apo Muling, ang pinakamatandang engkanto ng gubat, tagapag-ingat ng lihim ng sinaunang kasunduan ng liwanag at dilim. Matagal na kitang hinihintay, Elias, anya. Ang dugo ng iyong mga magulang ay taglay mo. Ngunit higit doon, ikaw ang tinatawag na ika-7 susi, ang huling tagapagbukas ng liwanag sa mundong ito. Hindi makapagsalita si Elias. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ngunit ramdam niya sa puso niya na totoo ang sinasabi ng matanda. Ipinakita ni Apo Muling ang isang sinaunang balumbon, isang sulat na nakasulat sa lumang wika. Dito inilahad ang kasaysayan ng kasunduan ng liwanag, kung saan ang mga nilalang ng liwanag at dilim ay nagkasundo na huwag manghimasok sa mundo ng tao. Ngunit isa sa mga pinuno ng dilim, ang tinatawag na Sumang, ay nagtaksil. Nais nitong sakupin ang mundo ng tao gamit ang takot at kadiliman. Ang unang mga tagapagbantay na kinabibilangan ng mga ninuno ni Elias ay ang pumigil sa plano ni Sumang. Ngunit sa huli, hindi nila ito tuluyang nawasak, na isara lamang ang daan patungo sa kabuang paghahari ng dilim. Sa kasunduan, 7 tagapagmana mula sa 7 henerasyon ang kinakailangan upang muling buksan ang daan, at si Elias ang huli sa kanila, ang ika-7 susi. Ngunit hindi para buksan ang kadiliman, paliwanag ni Apo Muling, kundi para tuluyang isara ito. Ikaw ang magiging panapos. Ipinaabot ni Apo Muling kay Elias ang isang mutya, isang kristal na berde na kumikislap kapag hawak niya ito. Anya, ito raw ay pusod ng gubat, pinagkukunan ng lakas ng mga engkanto at tagapangalaga ng balanse sa mundo. Dalhin mo ito sa pinakamatandang altar sa baryo, sa ilalim ng lumang simbahan. Doon mo malalaman ang huling hakbang, anang matanda. Bago sila tuluyang lumabas, binigyan rin siya ni Apo Muling ng 3 pangalan na kailangang hanapin, mga taong tagapagbantay rin na nabuhay sa ibang baryo, Ama Sixto sa kanlurang bukirin Aling Mebit sa gintong lupa at Dago, ang dating aswang na tumalikod sa dilim pag-uwi ni Elias sa baryo, gulat ang lahat. Isang araw siyang nawala. Ngunit lalo silang nagulat nang makita nila sa kanyang kamay ang mutyang kumikislap,
at sa likod niya ay tila may malamlam na liwanag na bumabalot sa kanyang anino. Isinalaysay niya ang kanyang paglalakbay. At sa pagkakataong iyon, wala nang pag-aalinlangan sa puso ng mga tao, ang batang si Elias ay hindi na basta bata. Isa na siyang pinili. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, isang nilalang ang nagising, isang nilalang na matagal nang inaantay ang pagbabalik ng ikapitong susi. Si Sumang, ang pinunong aswang na tinalo noon pa man, ay muling nagpaparamdam. At alam niya, oras na ulit para puksain ang liwanag. Sa gabing muling bumalot ang katahimikan sa kalumpang, nakaupo si Elias sa harap ng mutyang iniabot sa kanya ni Apo Muling. Bagamat pagod, batid niyang ang kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Ipinayo ng matandang engkanto na kailangang hanapin niya ang 3 tagapagbantay upang mabuo ang kaalaman at lakas na kakailanganin sa pagbabalik ni Sumang. Kinaumagahan, maaga siyang nagpaalam kay Lola Diday at sa mga taga-baryo. Bagamat may agam-agam ang ilan sa kanyang pag-alis, may panatag na rin silang kalooban dahil alam nilang may gabay siyang taglay, ang puting aso, na ngayon ay binansagan na nilang putli. Unang destinasyon, Kanlurang Bukirin, si Ama Sixto unang tinungo ni Elias ang Kanlurang Bukirin, isang baryong malapit sa paanan ng bundok. Matapos ang 2 araw na paglalakad at pagtawid sa ilog at talampas, natagpuan niya ang isang tahimik na kubo na napapaligiran ng tanim na mais at palay. Doon niya nakita si Ama Sixto, isang matandang lalaking puti ang buhok, balbasarado, at may mga tatak sa balat na hugis bituin at araw. Tahimik ito habang naglalagay ng abo sa paligid ng kanyang tahanan, isang uri ng sinaunang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Matagal ko nang naramdaman ang pagdating mo, bungad ng matanda nang makita si Elias. Ikaw ang anak ni Rosario at Damian. Dala mo ang mutya. Tumango si Elias. Ipinakita niya ito at biglang lumiwanag ang mukha ni Ama Sixto. Agad siyang tinuruan ng matanda ng orasyon ng pagbabalik ng liwanag, isang dasal na matagal nang nilimot ng karamihan. Ayon kay Ama Sixto, ito ay pananggalang sa mga nilalang ng kadiliman, lalo na kapag sila'y nagbabagong anyo. Ipinasa rin ni Ama Sixto ang sandata ng liwanag, isang itak na hindi basta bakal kundi gawa sa pinaghalong sinag ng araw at ugat ng punong molab. Ito raw ang kayang makasugat ng tunay sa laman ng mga aswang. Pagkaraan ng 3 araw ng pagsasanay, muling naglakbay si Elias, dala ang bagong kaalaman, panibagong lakas, at tiwala sa kanyang misyon. Ikalawang destinasyon, Gintong Lupa, si Aling Mebit. Ang susunod na destinasyon ay Gintong Lupa, isang bayan na kilala sa pagkakaroon ng minahan ng ginto, ngunit matagal nang inabandona matapos mapabalita ang sinumpa. Dito naninirahan si Aling Mebit, isang bulag na matandang albularya na minsang kinatakutan dahil sa kanyang kakayahang makakita ng hinaharap kahit walang mga mata. Pagdating ni Elias, hindi pa man siya nakakatok ay agad siyang tinawag ng babae, Elias anak ng liwanag. Nakita na kita sa aking panaginip. Ikaw ang susi. Bagamat walang paningin, para bang nababasa ni Aling Mebit ang kanyang iniisip. Sa loob ng 1 linggo, tinuruan siya nito kung paano gamitin ang panloob na pakiramdam, ang tinatawag na pangitain. Sa tulong ng ritual na pinanggalingan mula sa halamang itinanim sa buwan ng tagtuyot, natutunan ni Elias ang pagkakaiba ng ilusyon at katotohanan, isang kasanayang makatutulong upang hindi siya malinlang ng mga nilalang ng dilim. Bago siya umalis, inabot sa kanya ni Aling Mebit ang tubig ng pagdinig, isang sisidlang gawa sa niyog, na kapag ininom ay pinaigting ang pandinig upang marinig kahit ang bulong ng mga nilalang sa anino. Sa huli, Elias, anya, hindi paningin kundi pakiramdam ang magliligtas sa iyo. Nagpasalamat si Elias at nagpatuloy sa kanyang huling misyon. Ikatlong destinasyon, ang tagpuan sa Uling Itim. Si Dago. Ang huling tagapagbantay ay si Dago, isang dating aswang na tinalikuran ang kadiliman at ngayon ay naninirahan sa isang liblib na bahagi ng kagubatan na tinatawag na Uling Itim. Walang naglalakas loob na tumungo roon dahil sa kwentong mayroon daw halimaw na nagbabantay sa lugar. Ngunit determinadong tapusin ang kanyang misyon, pinasok ni Elias ang lugar. Sa kanyang paglalakad, hindi siya inatake ng mga hayop o nilalang, ngunit ramdam niya ang malamig at mabigat na presensya sa paligid. Sa gitna ng kabundukan, natagpuan niya si Dago, isang lalaking walang buhok, may mga pilat sa buong katawan, at may matang tila kayang sumunog ng kaluluwa. Ngunit kapansin-pansin sa anyo nito ang katahimikan at kapayapaang hindi mo akalain sa isang dating nilalang ng dilim. Hindi ko na inaasahang makikita kita ng ganito kaaga, wika ni Dago. Kung narito ka na, ibig sabihin ay gising na si Sumang. Tahimik lamang si Elias.
Ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang tapang at pananalig. Tinuruan siya ni Dago ng sikreto ng mga aswang, kung paano sila kumikilos, kung paano sila nangangamoy, at kung paano sila nagtatago sa balat ng tao. Ipinasa rin sa kanya ang sumpang nagbabalik, isang dasal na kapag binigkas ay kayang alisin ang anyo ng isang aswang at ibalik ito sa orihinal nitong anyo, upang mahadlangan ang panlilinlang. Hindi lahat ng aswang ay pinili ang dilim, wika ni Dago. Ang iba, tulad ko, ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Sana, bigyan mo rin sila ng ganoon kung karapat-dapat. Pagkatapos ng 5 araw, tuluyan nang nakumpleto ni Elias ang kanyang misyon. Bitbit niya ang itak ng liwanag, ang mutya ng kagubatan, ang tubig ng pagdinig, at ang dasal ng pagbabalik. Ngunit sa kanyang pagbalik sa Kalumpang, may masamang balitang sumalubong sa kanya na wala si Lola Diday. Ayon sa mga kapitbahay, isang gabi raw ay tinawag ito ng isang batang babae sa labas ng bahay, at mula noon ay hindi na siya nakita. Muling lumamig ang paligid ng baryo. Tila naghahanda ang dilim sa huling pag-atake. At si Elias, ngayon ay buo na ang loob, alam niyang malapit na ang wakas ng lahat. Pagbalik ni Elias sa Kalumpang, ang dating tahimik at payapang baryo ay tila naging isang lugar ng pangamba. Hindi lamang ito dahil sa balitang pagkawala ni Lola Diday, kundi dahil nararamdaman na rin ng mga tao ang malamig na simoy ng takot na tila dumarampi sa kanilang balat tuwing dapit hapon. Agad na nagtungo si Elias sa bahay nila. Ang mga alagang manok ni Lola Diday ay tahimik, ang halamang gamot ay natutuyo, at ang pintuan ay bahagyang nakabukas, isang bagay na hindi kailanman ginagawa ng matanda. Sa mesa, isang platong may bahid ng dugo ang naiwan, at sa tabi nito ay may papel na may sulat kamay, kung gusto mong mailigtas ang mahal mo, harapin mo ako sa itim na altar ng gabit dilim. Walang duda, si Sumang na ang nasa likod ng lahat. Tapos na ang pagtatago. Oras na ng pagtatapat. Ang panawagan ng baryo sa gitna ng pagkataranta, tinipon ni Elias ang mga matatandang leader ng baryo. Bagamat una silang nag-alinlangan, nang makita nila ang mga mutyang dala ni Elias, at naramdaman ang kakaibang lakas mula sa kanya, ay tuluyan na silang naniwala. Hindi na siya ang batang pinoprotektahan ng puting aso, isa na siyang tagapagligtas. Hindi natin kaya ang laban na ito kung kanya-kanya tayo, panimula ni Elias. Kailangan nating maging isa. Hindi lang ito laban ko, laban ito ng buong Kalumpang, at ng buong sangkatauhan. Isa-isang lumapit ang mga tao. Ang mga albularyo, mga matatandang may kaalaman sa orasyon, maging ang mga kabataang marunong sa sinaunang armas, lahat ay nagpahayag ng suporta. Naglatag sila ng plano, ang mga lalaki ay magbabantay sa paligid ng baryo gamit ang mga palaso at asin. Ang mga babae ay maghahanda ng langis na may pinaghalong bawang, luya, at dahon ng saging, isang sinaunang pamahid kontra aswang. Ang mga matatanda ay magdarasal ng tuloy-tuloy sa itaas ng burol upang palakasin ang panangga ng liwanag. At si Elias, kasama ang asong gabay, ay tutungo sa altar ng gabit dilim upang sagupain si Sumang. Ngunit bago umalis si Elias, tinawag siya ng isang batang lalaki, si Tonyo, isa sa mga ulilang inampon noon ni Lola Diday. Kuya Elias, ito po yung naiwang kwintas ni Lola sa ilalim ng kanyang unan. Palagi niya po iyang suot. Pero ngayong nawala siya, iniwan niya po yan. Tinanggap ni Elias ang kwintas, isang simpleng tansong pendant na hugis puso. Ngunit nang hawakan niya ito, biglang lumiwanag at naglabas ng munting tunog parang huni ng isang nilalang, tila tinig ng matandang nagsasabing, "Huwag kang bibitiw, apo," mas tumibay ang kanyang damdamin. Hindi lang ito laban para sa baryo, ito ay laban para kay Lola Diday, ang babaeng tumanggap sa kanya bilang sariling dugo. Ang itim na altar ng gabit dilim, ayon sa matandang kasulatan, ang altar ng gabit dilim ay isang sinaunang dambana na itinayo sa gitna ng 2 bundok. Dito raw nagsasagawa ng ritual ang mga nilalang ng dilim upang makapasok sa mundo ng mga tao. Ito rin ang lugar kung saan unang isinara ng mga tagapagbantay ang daanan ng kadiliman. Habang nilalakad ni Elias ang daan, kasabay si Putli, ramdam niya ang bigat ng paligid, parang may nagmamasid sa bawat hakbang niya. Mga aninong biglang sumusulpot at nawawala, mga alinggaw ng boses na hindi galing sa tao. Pagdating sa altar, isang malaking bato na may ukit ng mga mata at bibig ang bumungad sa kanila. Nakaayos sa gitna ang mga basag na sisidla ng dugo, at sa itaas ng altar ay naroon si Sumang, matangkad, may itim na balat na parang sinunog, at may mga matang pula na walang pupilas. Sa tabi niya nakagapos si Lola Diday, walang malay. "Maligayang pagdating, ikapitong susi," wika ni Sumang.
Ang henerasyon ng liwanag ay matatapos sa iyo. At ang pagbubukas ng daan, ako mismo ang gagawa gamit ang dugo mo. Mabilis ang galaw ni Elias. Binulot niya ang itak ng liwanag at hinarap ang halimaw. Sa tulong ng mga natutunan niya mula kina Ama Sixto, Aling Mebit, at Dago, nagamit niya ang bawat kasangkapan. Ininom niya ang tubig ng pagdinig, narinig niya ang mga nilalang sa paligid na nagbibigay babala sa kilos ni Sumang. Gamit ang pangitain, naiwasiwas niya ang itak ng liwanag sa tamang oras, nasugatan si Sumang sa dibdib. At sa pamamagitan ng dasal ni Ama Sixto, nasagip niya si Lola Diday mula sa pagkakagapos. Ngunit malakas si Sumang. Sa bawat tama ni Elias, muling bumabangon ang halimaw. Lalong lumalakas sa tuwing may dumadaloy na takot sa paligid. Hanggang sa isang ideya ang sumagi sa isip ni Elias, takot ang nagpapalakas sa kanya, pero pag-asa ang nagpapahina. Kaya tumindig siya sa gitna ng altar at itinaas ang mutya ng kabubatan. Ibinulalas niya ang dasal ng pagbabalik sa liwanag, at mula sa kalangitan ay bumaba ang sinag na galing sa pinakaugat ng gubat. Ang sinag ay dumiretso kay Elias. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag na pumunit sa dilim ng altar. Nang tumama ito kay Sumang, nangisay ang halimaw. Hindi ito nasugatan kundi natunaw, kasabay ng malakas na sigaw ng daing at pagkatalo. Hindi pa ito tapos, bata darating ang iba pa, at nawala siya sa isang malakas na pagsabog ng itim na alikabok. Pagkatapos ng laban, kinuha ni Elias ang mutya at itak, sabay yumakap kay Lola Diday na unti-unting nagkamalay. Apo, alam kong darating ka. Sa pagbabalik nila sa kalumpang, sinalubong sila ng sigawan, luha ng tuwa, at init ng pagkakaisa. Alam ng lahat, hindi pa tapos ang banta, ngunit may panibagong pag-asa na silang dala. Ang batang dati tinatago ng puting gabay, ngayoy mandirigmang tanglaw ng baryo. Makalipas ang huling laban sa altar ng gabit dilim, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo ng Kalumpang. Ngunit hindi ito ang dating katahimikang puno ng takot at bulong-bulungan, ito'y isang bagong simula, isang pagbabalik na puno ng lakas, pagkakaisa, at pananampalataya. Ang mga tao'y muling nagtanim sa kanilang bukirin, ang mga albularyo ay nagturo ng kanilang kaalaman sa mga kabataan, at si Elias, ang batang minsang pinoprotektahan lamang ng puting aso, ay isa ng haligi ng liwanag sa kanilang komunidad. Pagbabalik ni Elias sa katahimikan bagamat nagtagumpay na siya laban kay Sumang, alam ni Elias na ang kanyang tungkulin ay hindi pa tapos. Araw-araw ay sinasanay niya ang kanyang katawan at isipan, hindi para sa sariling kapangyarihan, kundi para maging gabay sa iba, lalo na sa mga batang gaya niya noon, takot, litong-lito, at nagtatago sa dilim. Tinuruan niya ang mga kabataang lalaki na gumawa ng mga tanikalang may asin, at ang mga kabataang babae kung paano bumuo ng orasyong pampalakas ng loob. Binuo rin nila ang tinatawag na Bantay ng Kalumpang, isang grupo ng mga piling tagapagtanggol ng baryo laban sa mga nilalang ng gabi. Hindi na rin niya iniwan si Putli, ang puting asong gabay. Sa bawat hakbang ni Elias, kasabay niya ito. At bagamat tahimik ang aso, dama ng lahat ang presensyang hatid nito, isang proteksyon na di nakikita pero nararamdaman. Panaginip ni Lola Diday isang gabi, habang naglalagay si Elias ng langis sa paligid ng bahay, tinawag siya ni Lola Diday. Apo, nanaginip ako kagabi, nakita ko ang isang batang umiiyak sa gubat. Hindi niya alam kung sino siya, pero may puting aso raw na bumabantay sa kanya. Napahinto si Elias. Alam niya, ang panaginip na yon ay hindi basta pangitain lamang. Tanda yon na may panibagong batang nangangailangan ng gabay, tulad niya noon. Hindi pa tapos ang panawagan ng liwanag, Lola, tugon ni Elias. Kailangan kong hanapin ang batang yon. Baka naman ikaw rin yon, apo, pero sa ibang anyo. Napangiti si Elias. Batid niyang bawat panaginip, bawat gabay, bawat hamon ay may dahilan. At kung ang kanyang kwento ay nagsimula sa takot, ngayon nagsisilbi na siyang ilaw para sa iba. Ang bagong altar ng liwanag sa tulong ng mga taga-baryo, nagtayo sila ng bagong dambana sa pinakagitna ng Kalumpang, isang altar ng liwanag, na kabaligtaran ng altar ng gabit dilim. Dito ginaganap ang mga dasal, pagsasanay, at pagtuturo ng kabutihan at kagalingang espiritual. Ang altar ay hugis bilog, napapaligiran ng apat na punong kahoy na sumisimbolo sa apat na tagapagbantay, Ama Sixto, tagapagturo ng orasyon Aling Mebit, tagapaghubog ng pangitain Dago, tagapagsalita ng katotohanan ng kadiliman Elias. Ang bagong sinag ng pag-asa sa gitna ng altar ay nakaukit ang imahe ng isang puting aso, na may mga pakpak sa likod, simbolo ng gabay, katapatan, at espiritong tagapagligtas.
Mga kwento ng bagong henerasyon sa mga sumunod na buwan, dumami ang mga kabataang gustong sumailalim sa pagsasanay ni Elias. Hindi lamang dahil sa gusto nilang matutong lumaban, kundi dahil gusto nilang maging tulad niya, matapang, mapagpakumbaba, at may puso. Isa sa mga batang ito ay si Tonyo, ang ulilang nag-abot ng kwintas ni Lola Diday. Kuya Elias, tanong niya, kapag wala na po kayo, sino po ang magiging tagapagtanggol namin? Lumuhod si Elias at nilagay ang kamay sa balikat ng bata. Tonyo, hindi kailangang may kapangyarihan para maging tagapagtanggol. Ang tunay na tagapagtanggol ay yung may pusong handang magmahal at magsakripisyo. At sa harap ng altar, isinumpa ni Tonyo na magsisilbi rin siyang bantay sa abot ng kanyang makakaya. Ang lihim sa pinagmulan ni Putli isang gabi, habang nag-iisa si Elias sa burol, lumapit sa kanya ang isang matandang hindi niya kilala. Suot nito ang kulay abong balabal at may dalang baston na may ukit ng araw. Elias, hindi mo ba nais malaman kung sino si Putli? Tanong ng matanda. Matagal mo na siyang kasama, ngunit hindi mo pa siya kilala. Nanlaki ang mata ni Elias. Hindi niya kailanman natanong kung saan galing ang puting aso. Basta't isang araw ay kasama na niya ito, laging nandyan, tahimik ngunit matatag. Si Putli, ani ng matanda, ay hindi ordinaryong nilalang. Isa siyang inkantong tagapagtanggol na isinugo noon pa man upang bantayan ka. Isa siyang anak ng liwanag tulad mo. Biglang lumingon si Putli, at sa isang iglap ang kanyang anyo ay nagbago. Ang dating aso, ngayon may anyong nilalang na puti, may mata ng ulap at katawan ng liwanag, na unti-unting naglaho sa hangin. Ngunit bago ito tuluyang naglaho, may narinig si Elias na boses, hindi ito paalam, Elias. Sa tuwing tatahakin mo ang landas ng kabutihan, naroon ako. Sa bawat batang katulad mo, ako ang gabay na hindi nakikita pero nararamdaman. Ang tunay na kwento ng kalumpang sa mga sumunod na taon, naging alamat si Elias. Hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang bantay na batang may puso. Ang kanyang kwento ay isinulat, ikinuwento, at isinabuhay ng mga susunod na henerasyon. At ang kalumpang, ang baryong minsang tinabunan ng dilim, ngayoy kilala sa buong lalawigan bilang baryo ng liwanag, tahanan ng mga taong may pusong handang magmahal at lumaban. At kung sakaling makadaan ka sa lugar na ito, makikita mo pa rin sa gitna ng kanilang altar ang rebulto ng isang batang lalaki at isang puting aso. 38